Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is One Black. So for this video guys, ayan. Meron tayong isang subscriber. Sabi niya, Ben, nakakapiko na yung amo ko. Napipiko na ako. Sabi niya ganyan. So ayun, kaninang umaga nga day. Ano ba yung mga ugali ng mga amo na minsan nakakapiko na din talaga. Kakaulbo ng kaspa. O, diba? I-share ko sa inyo based sa experience ko dahil, no? So, kaninang umaga dahil, yung alaga ko kasing maliit, diba? Malapit na sa akin, no? Diba? Lagi ako, Cheche! Cheche! Nag-start siya, napansin ko, nag-start siya nung linggo dahil, nung nag-off ako. Diba yung pinto ko may awang siya? So, sinisilip niya talaga ako. Sabi niya, Cheche! Cheche! Sabi niya ganyan. Then, ang mama kasi yung nagbabantay. Yung mama kasi si among lalaki ang nag-aasikaso ng pagkain. So, ang mama yung nakikipaglaro-laro. So, doon talaga sa room ko. Cheche! Cheche! Tapos ngayong umaga nga, papasok na yung amo ko. Nag-medyas niya. Then, panay tawag nga atong alaga ko. Cheche! Ganyan, malambing yung alaga ko dahil na maliit. Diyan ako malapit. So, ayan na naman, sabi ko, kasi nga, itong amo ko ay selosa. Lapit agad siya, lapit. Sabi niya, mama din. Parang kahit nagsasalita siya sa ano ba, sa salita nila, naiintindihan ko yung ibig sabihin niya. Gusto niyang tawagin din siyang mama. Mama, sabihin mo din na mama, ganyan. Kasi dito dahil, isa din ito sa nakakainis din minsan, no, sa ugali nila. Kasi hindi mo maintindihan. Minsan, akala mo gusto nila na mapalapit sa yung bata, yung pala hindi. 'Di ba? So iniiwasan ko din yan na magselos sila sa akin. Yan. Doon ko lang napansin naman to na nung maliit pa yung pangalawa kong alaga, yan kasi ang bunso na alaga. From the start talaga ako ang nag-alaga niyan. So ang panganay, nahirapan talaga ako. Malayo lang loob yan sa akin, kay maldita talaga yun, maldita. So wala akong problema dun, hindi nagsiselos yung amo ko doon. Sa bunso ko, ayan, nag-start lang yun dahil na nung maliit pa siya, months pa lang, so pinadidi ni among babae, ayaw. Pinadidi ni among lalaki, ayaw din. Nung ako nagpadidi, dumede. So, nagsalita na siya sa amo ko na ganito, ganyan. Pero sa pagkakaintindi ko, kahit hindi tayo nakakapagsalita ng salita nila, maintindihan na natin, di ba? So, parang sinasabi niya na hindi pwedeng, ganun nga, maging malapit sa akin yung bata. So, in-explain din naman ni amo sa akin yung sinabi niya sa asawa niya. Sabi niya na, what if kung aalis ako, so sila yung mahihirapan, sabi niya ganyan. Then, iniiba nila yung routine ko. So, tulad nung isang beses din na nung muntik nang mahulog na talaga yung alaga ko dahil ininervyos na ako dahil nagka-nervyos na ako sa kanya kasi parang 2 times ko na siyang nakikita na muntik-muntika nang mahulog sa crib niya na nasasalo ko lang. So, grabe yung kaba ko. So, nung natuluyan na siyang maghulog, pero hindi ko naman siya kasalanan kasi nasa kusina na ako, naghuhugas na ako. Then sila yung nandun. So, bigla talaga yung, alam mo yung takbo ko na parang yung anak ko talaga yung nahulog. So, nung dadatdan ko, si among lalaki na tinatayo na yung alaga ko. So, ako, diretso ako yapos. Then, kinarga ko siya ng ganyan. Then, tinahantahan ko kasi grabe din talaga yung iyak ba. Then, nung tumahan na, kinuha ng nanay. Umiyak ulit. Then, gustong bumalik sa akin. Then, ayun, nagalit. Napansin ko na nagalit siya. Siya, mohoy! Why, ganon. Ang ibig sabihin kasi noon, wag ka pumunta doon, wag ka pumunta sa akin, dinilak niya yung pinto. So, napil ko na naman na nagagalit na naman siya. So, then one time din day, kaugalian ko na din kasi day na pagdadating siya, binabati ko yung amo ko sa pamamagitan ng bata. Sasabihin ko yung bata, uutusan ko yung bata na sa mama, ganyan. Mama, yung si mama bin, mama, ay nakay, cheche man ang then yumakap sa akin. So, sabi ko ganyan na. So, kaninang umaga, yun nga na naman. Diba? Then, napakapikon din minsan yung pagpapakain, diba? Pag hindi mo mapaubos, magagalit. Pag napapaubos mo, nagtataka sila kasi yung alaga ko, pag ako nagpapakain dahil, nauubos niya. Lahat, as in. Then, pag sila, kunti lang kinakain. So, sinabihan ako ng amo ko na once daw na gusto na ng bata,
ah, bumaba, pababain ko na daw. Eh, minsan, paglagay mo pa lang sa upuan, gusto nang bumaba. So, di ba? Eh, pag ako nga nagpapakain, ganado siya kumain. So, oo na lang ako din ng oo. Minsan, nakakapikon, di ba? Hindi mo alam kung saan ka lulugar talaga. So, yung pinaka nagpapaulbo talaga ng kaspa ko, day, yung sisihin kapag nagkasakit ka. Mag-market muna tayo, day. Ha? Continue natin mamaya. So, ayan ang ating binili lang, day. 3 items, day. Ito at itlog at baking soda. So, ayan dahil tapos na tayo mag-market. 3 item lang yung ating binili, no? So, ang isa sa nakakapag-ulbo ng kaspa ko dahil pag nagkasakit ka na ikaw yung unang nagkasakit sa loob ng bahay. Yun talaga yung, alam mo yun, sa haba ng pasensya ko, yun talaga yung gaganyan sa akin, nagpapausok ng ilong ko dahil. Kasi, 2 beses na nangyayari yung ganyan, lalo na nung panahon ni COVID dahil na hindi naman ako unang nagkakaroon ng sakit. Kumbaga, ang alaga ko 2 days nang umaatsi-atsi. Then ako yung naunang sinipon ubo sa atsi-atsi pa lang. So, dahil daw sa akin, yun ang pinanggigilan ko kasi dahil daw sa akin, kaya daw nagkakasakit yung mga bata. Grabe dahil daw sa akin, yun talaga ang alam mo yun, ako kasi ugali ko, kahit inis na ako, hindi ko pinapakita sa kanila. Yung time na yun na nagpapaligo kami ng bata, dahil yung matanda, yung lolo, yung mahilig sisig. Nagpapaligo kami ng bata na, syempre malapit, di ba? Siya ang nakahawak ng bata, then ako yung nagsasabon, because of you. Sabi ko, may again, sabi kong ganyan, napaganyan talaga ako, din hindi na ako umiimik talaga. Hindi na ako umiimik. Yun talaga yung pinaka ayaw ko. Kaya ngayon, pag may nararamdaman ako na something sa lalamunan ko, kahit ayaw kong gumastos, bumibili ako ng sarili kong strep cell, isang pack $22. So, ayaw ko na isisi ulit sa akin, kaya yun yung sa akin nagpapalabas ng kaspa ko eh. Baka ano pang magawa ko, di ba? Kaya iniiwasan ko siya. Then, minsan yung alam mo yung mga utos na hindi naman importante. Kumbaga, hindi ba nila nakikita na sa buong maghapon, grabe na yung gawa mo ng paraan na magawa mo lang lahat ng mga importante na kailangan gawin sa buong hapon. So, minsan may uutos pa sa'yo na kahit pwede naman ipagpaliban. Kumbaga, tulad nung yung sasabihan ka, gusto ko i-separate mo itong mga laruan. Klase sa klase. Diyos ko, lalo na ngayon, grabe ang mabuburyong ka dahil. Grabe yung laruan. Pag naglaro sila dahil, buong bahay, puno ng laruan dahil. So, that time dahil, nasagot ko talaga yung, hindi naman nasagot, kumbaga nangatwiran talaga ako dahil. Kasi, sanay yung mga amo ko na, oo lang ako niyan agad, oo. Ganyan lang ako sa kanila. Pero that time na, ewan ko ba, pagod na rin siguro ako, sabi niya, gusto niya, kasi meron kaming isang box na malaki, 2 na nga yan. Isang puno yan ng, ng mga laruan. Tapos meron pang maliliit-liit. Yung maliliit-liit, isang, puro yan car, puro yan, yung luto-luto, yan nakaseparate yan. So, isang box na malaki, halo-halo na yan, guys. So, gusto niya, i-separate ko. Sabi ko, so, nasagot ko siya agad-agad. Sabi ko, hindi na ba yan gagamitin? Sabi ko, ganyan. Sabi niya, gagamitin pa kasi para daw pag hinanap ng anak niya ay mabilis hanapin. Kasi sa isip ko, isang yabo lang yan, wala na. Mukha patuloy tayo kasi ang daming plastic naghalo-halo. O diba? Kung hahanapin, at least dyan lang sa malaking box. Yun yung nasa isip ko. Pero nung na yung amo ko na, ito kasi yung senyalis ko pag inis na siya. Magbubuntong hininga yan, dahil. Sabi niya, doon ko na-realize, sabi ko, ay, katulong nga pala ako, bakit pala ako sumasagot, sabi ko ganyan. So, kahit alam mo yun, kahit labag sa loob mo, kahit alam mo yun, pero ginawa ko pa rin kinabukasan para wala siyang masabi. Kasi, isa yan sa iniiwasan ko din na magkaroon ng pagtatalo or
or something na magkaroon sila ng reason na i-terminate ka kasi syempre nangangailangan naman tayo ng trabaho. So isa yan sa iniiwasan ko pa rin na magkaroon kami ng misunderstanding or mainis siya sa akin, magkaroon siya ng dahilan na pwedeng, ang hirap kasi magtrabaho dahil na hindi kayo okay ng amo ko. At ako din yung lugi dahil hindi ko kaya talaga makipagtigasan. Kumbaga, ako yung nag-iisip ng mga negatibong bagay. So, ayun, yung gusto niya, sinunod ko pa din para may peace of mind ako. Diba, makakatulog ako, hindi ako nag-iisip, ay, galit ko si amo, baka bukas pa-cure things na ako. So, ganun ako. So, kaya pakumbaba lang din talaga yan yung puhunan talaga natin sa abroad dahil mahabang pasensya, sipag, tiyaga, ayan. So, ayan lamang for this video dahil kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!